Hanap na pong ng ganong. Namang hanap pong ng ganong. Dan? Saan? Ulong ka dito. Ulong ka dito. Kaya ako muna ba? Dahil na manok. Paulong yan lang dyan yan. Sino po yung pwede kausapin dito sa mga ceremonial pa ba? Ito po. Mag-umpisa na po. Okay. Sana tayo lahat, sayo po tayo ng paghatid sa ating kamag-anak, ating bayan, ating kapatid, kung saan ay lilibing na. Ang sabi nga ng mga hukom, ihatid daw sa huling hantungan. Pero ano nyo ba na, ang sabi ng pananaklat, hindi yan ang paghatid sa huling hantungan. Dahil pagkatapos nung namatay siya, yun na yung huli. Sa kanyang, yun na yung huli niyang buhay dito sa lupa. Pag ililibing siya, sabi kasi ng pananaklat, sabi rin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, at ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay babalik sa Diyos ay nagbigay sa kanya. Sabi rito, ang tao, no, pag siya ay namatay, yung kanyang katawan babalik na sa alabok. Pero kailan ba siya babalik sa alabok? Nung panahon na siya ay namatay na. Ano na yun? Counted na yun na sa magiging alabok na yun. Yung kanyang kaluluwa ay kinuha na ng Panginoon. At alam nyo kapag kinuha na ng Panginoon, dalawa lamang ang pupuntahan ng kaluluwa na yan. Either sa langit o sa impyerno. Ang sabi sa aklat ng Daniel chapter 12 verse 2, sabi rito sa verse 1, sa panahon niya ulit tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak niya. Yung bayan ay magkakaroon ng panahon sa kabaglabagan na hindi mangyari kailanman mula ng magkakaroon ng bansa hanggang sa panahon yaon. At panahon yaon ay maliligtas ang iyong bayan dapat isa sa nasumpungan sa nakasulat sa aklat. Sabi sa verse 2, marami sa kanila na nangatutulog sa lagok sa lupa ay mga gigising. So yung mga namatay ay mga gigising. Pero sabi rito, ang iba ay sa walang hanggang buhay. At ang sabi rito, at ang iba ay sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Ngayon, dalawa ang pupuntahan ng kaluluwa ng tao. Yung kanyang katawan, magiging alabok. Ang kanyang kaluluwa is either sa langit or sa lupa. Ngayon, napakadali pumunta sa impyerno. Bakit? Huwag ka naman ang palataya sa Panginoong Kristo. Sigurado ka na eh. Ngayon pa lang, dami na naman ang impyerno eh. Dahil sa dami ng hindi na nampalataya eh. Pero ano ang kaparaanan para ang tao ay mapunta sa langit? Sinasabi po sa aklat ng Juan, Kapitulo 6, versikulo 40. Sabi rito, ito yung kalooban ng Ama,
Sabi niya, sapagkat ito ang kalooban ng aking ama na ang bawat makakita sa anak ang Panginoong Kristo at sa kanya sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at sa akin at siya ay aking ibabangon sa huling araw. So ito yung napakagandang pangako ng Banal na Aklat. Ito yung pinapakilala ng Banal na Aklat, ang Panginoong Kristo na tanging kaparaanan upang ang tao ay hindi mapunta sa impyerno. Pero makita natin, no, magmula pa nung umpisa na tayo nangaral ng nangaral, ilan na ba nananampalataya? Pero hindi tayo magsasawa na ipangaral yan dahil yan ang tanging kaparaanan ng tao ay maligtas, ang tao ay mapunta sa kalangitan. Bukas, araw ng linggo, napakarami nating kalalakihan. Ang mga asawa natin, mga anak, pupunta sa simbahan. Nasaan ang mga kalalakihan? Wala. Nasaan? Nasa bisyo. Minsan mag-iinuman. Minsan kung nasaan-saan lang. Minsan naggagawa lang. Hindi alintana yung pananampalataya. Hindi alintana yung pagsamba sa Diyos. Pero alam niyo ba, sinasabi ng Banal na Aklat, ang katungkulan ng isang tao ay ang maglingkod sa Diyos. Sabi sa Aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 12, ito ang wakas ng buhay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pero anong ginagawa ng tao? Wala, binabaliwala. Binabaliwala ang utos ng Diyos. Sana sa ating yung mga nasalita ng Panginoon, isip-isipin natin. Kasi dito si kapatid na yun, wala tayong magagawa eh. Andyan na eh. Tapos na yung kanyang buhay. Tayo buhay pa. Kung wala kayong kasiguruhan sa pagpunta sa kalangitan, isa lamang kaparaanan para makasiguro sa palatayanan ng Panginoong Kristo. Kanyang ginawa sa Kalbaryo. Siya ay namatay, nalibing at bumangon magmuli. Bakit siya bumangon? Upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Yun lamang po ang nais ko ipaalam sa inyo. Bakit natin kailangan ang Panginoong Kristo? Sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkasala. At yan po ay sinasabi dito po sa Ecclesiastes chapter 7, verse 20. Sabi po rito, no? Tunay na walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Lahat tayo nagkasala. Kala mo gumagawa ka ng mabuti, pero ang lakad mo talaga sa Diyos. Magsisi tayo sa ating kasalanan. At talikuran natin ito. 180 degrees sa pagtalikod. Umarap tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad at tanggapin ang kanyang ebanghelyo. Yun lamang po. Maraming salamat. Amen. Last view daw po. Sak, enjoy. Paalam kayo kay tatay. Senior first. Alam ka ano? Daya mo naman to.
Tatanong natin. Kailan hilikid Paano daw? Sino daw magbubuhat doon? Ilalagay? Ano daw yung tradition? So may crew na kami. Or yung sila ang magbubuhat? Kahit Kami na sila. po. Tanong mo ba? Sige, tanong lang. Kasi may tradition na sila eh, na sila daw ba magbubuhat o may magbubuhat daw sa atin? Paano? Kayo muna Oh, Kayo na. Kayo. Kami na po. Pati ano lang ninyo. Kayo na. Ibaba ninyo. Alam naman ninyo ang gagawin dyan. Kayo na. Well, kanan diyan. Ini ano? Ya, ano ka fix? I-fix da. Wala diyan mabasag wala nang tarugan. Diyan. Ano? Wala po nang dali mo. Oh, sige. Yan yung dalawang sapatos na binigyan nila. So, sige, kaya ilagay natin dyan sa ano. Tabi natin doon sa suutan niya. Lakas. Kaya naunguhin na. Ate pa mamliw ma. Ate pa mamliw ma kanya ate na. Ilagay natin yung ano. Yung sapatos niya. Akin na. Maya po. Aayusin po nila yan. Dyan po. Paahan po din kayo. Ayaw.
Kulang sa ano. Kung yung kalimutan lagi yan. Iyabot mo na. Yan. Pasya. Yan. Pwede. Bakit? Huling habilin. Ayun, magpaling nga. Kinapabang na si Tita Ato. Dakat na kay Ato rin. Malamit ka.
Jangan na kayo. Tabunan na namin, sir. Tira na. Alisin mo na ninyo. Ganun yan. Ay, ya mo may manok lang eh. Lokal na lang kasi ano kami ka. Kami tatalaman ang lokal na ako sa ilo nito na. Tapi ali-ali ni kayo man eh. Lokal. Naay. Kayo ya mo kayo manok lang eh. Ano ka na taak ko lang. Oh. Yan mo. Yun na. Kapatid ni Mrs. Nandito po ba siya? Wala kasi bawal silang, walang anak or asawa na pumunta. Ako lang ang pumunta. Sino kaya ang pwedeng mag-perma ng pala? Kahit ako naman. Sino pa ang pangalan nila, sir? Edison. Edison De La Cruz. de la Cruz. Kasi kami din pumunta dito nung Thursday. Okay, sige. Saglit pa, sir. Sige, sige.
mauna na lang din po kami. Tapos may hindi na naman po kinuha dun sa may gate. Iwan ko na lang po namin sa inyo. Yung documents. Sige po. Sige, sige. Ingat pa.
Sige. MJ, i-video mo lang. Tama ka mo. I-live, naka-live yan. I-video mo lang. May dito. Opo. Bali, ano sir, 2 to 3 weeks may lagay po namin yung laptop. So, baka... Opo, kasi walang mas bawal sa akin. Opo. Kasi yun yung kailangan ko kasi sa akin talaga. Opo. Jesus na wala naman. Pati pa tayo na Sa? Okay, punta. Hindi ako. Punta kayo doon. Sak, dito kayo sa gilid. Dito po, tabihan niya si tatay. Okay, tigil tayo. Sige, sila na lang. Dito ka MJ sa kabila. Pagitnahan niya si tatay. Okay. May ano ka ba dyan? May ano ka ba? Pang merienda kahit 200 sa amin ng mga mag-ukay. Hindi ako nakapagdala ng cash. Bigyan mo na ng 200 ng mga nag-ukay. Pang merienda nila. Hindi, ikaw na mag-ama. Sige. Kendall. Diyan sa kanila yung mga nag-ukay. Pang merienda nyo boss sabihin. Kawawa naman mga nag Pang merienda. Hindi, ang bigat niya. Nakala mo ba madaling buuin to?